Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan sa lahat po ng mga nakatutok sa atin, Luzon, Visayas at Mindanao. Be proud kung saang lugar po kayo lupalop ng Pilipinas o baka naman po nasa abroad kayo. I-shout out nyo na sa inyong mga comments dito ang mga lugar kung saan kayo naroroon at baka po sa mga susunod nating episode ay mapagbigyan po ni Papa Dudut na kayo po ay ma-shout out, no? For now, batiin po natin ng isang magandang araw si Marjorie Varola watching from Malaysia. At ang sabi niya ay avid listener po ako ni Papa Dudut since 2015 sa radyo pa naman. Nakatutok na po ako at nasa online ka na anytime pwede kitang i-rewind at kapag hindi na ako busy, no? So si Kimberly ay naka-tune in din sa atin lagi at ganoon din si Hazel Elmido, pa-shoutout daw, si Elcid Pacayo, si Camille Tidon, Daryl Fondadorandales, ayun, at permission, nais ko pong i-re-upload ang mga video ninyo kung okay lang po. Ang page name ko po ay Goku ng Pinas. Bawal po. It's not allowed po. Kahit po sa YouTube, hindi po ito pinapayagan, no? So magkakaroon lang po kayo ng violation. At kung gusto nyo po ay i-share, but not to re-upload. Okay? Dahil yan po ay bawal po sa mga guidelines ni YouTube. Si Sheila Mel, hello, at si Marvin Villegas, pa-shoutout mula Pinas at Middle East hanggang dito sa Europa. Forever naka-tune in. Yan. Si Sarah Jane Ugarte, sabi niya salamat po sa mga kwento ninyo, Papa Dudut. Si Roy Eduria, pumayat ka po, idol. Ay po, meron po tayong mga naunang mga vlog na video na tayo po ay nag-explain na kung bakit po tayo pumayat, ano po ang ginawa natin, okay? Pero siguro ang dami kasi nagtatanong kung anong ginawa ko. Baka dapat gumawa ako ng hiwalay na vlog para mapag-usapan natin yung aking journey, no? Anyway, pinagbibigyan ko pong basahin yung mga maiiksing mga kwento po na ating nakikita sa ating email. Ito naman po ay pinamagatang religious. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Dear Papa Dudut, marami ang nabubulag pagdating sa relihiyon dahil nakakalimutan na nila kung sino nga ba ang dapat sambahin at pagkatiwalaan. Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa ating mga kaistorya na nakikinig ngayon. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Diona. 29 years old at nakatira dito sa Rizal. Galing ako sa isang religious family. Marami rin akong kamag-anak na relihiyoso at marami sa kanila ang nabubulag pagdating sa salita at paniniwala na yon. Papa Dudut, mag-isang anak lamang ako ng mga magulang ko. Teacher si Mami sa preschool at sa opisina naman nagtatrabaho si Daddy. Ang kwento ni Daddy ay nagkakilala sila sa isang simbahan dahil pareho silang miyembro ng choir, pero sa magkaibang barangay. O di ba? Doon pa lang makikita mo ng pamilya kami ng mga relihiyoso. Nang maging isang grupo na ang choir na kinabibilangan ng mga magulang ko, doon na sila naging malapit sa isa't isa. At nang mas lumalim ang kanilang pagkakaibigan ay tuluyan na ring nahulog ang loob hanggang sa maging sila na nga.
Ang kanilang simbahan at relihiyon din daw ang nagpatibay sa kanilang relasyon, Papa Dudut. Siguro'y dahil takot na gumawa ng kasalanan ay mas minabuti na lang nila na maging mabuti sa bawat isa. Active kasi sila sa mga church activity kaya palaging busog sa sermon ng mga pari o mga pastor. Pangako nila na palaging pangangalagaan ang kanilang mga sarili, relasyon at tiwala. Hanggang sa sila na nga ay makasal. Nang maging anak nila ako, Papa Dudut, ay wala na raw silang mahihiling noon kung hindi ang mabuting kalusugan. Dahil ako raw ang regalo na ilang beses nilang pinagdasal sa puong may kapal. Bagay na bagay sa iyo ang dress mo, anak, wika ni Mami habang pinagmamasdan sa kaharap kong malaking salamin ang sarili kong refleksyon. Kamukhang kamukha mo talaga ako, wika pa niya. Anong ikaw? Ako kaya ang kamukha ng anak natin? Natatawang singit naman ni Daddy. Sa totoo lang kasi madalas lang akong marinig na kahawig ako ni Daddy pero kaugali ni Mami. Sigurado gawa na rin ang mga mata at ilong ko kaya naging hawig ako ni Daddy. Pero pagdating sa ugali kami ni Mami ang mas nagkakasundo. Sobrang close namin at mas spoiled ako sa kanya. Matagal na raw kasi niya talagang pangarap na magkaroon ng anak na babae kaya naman tuwang-tuwa siya nang maging anak niya ako. Plus factor pa na honor student ako sa classroom namin at miyembro ng campus journalism. Sabi ni Mami ganon din daw siya ka-active sa kanilang mga school activity. Wow, ang ganda ng bago mong bag. Bulalas ng friend kong si Anne nang makita niya ang gamit ko na bagong bag. Binili ni Mami sa akin kasi nasa top 2 raw ako sa klase natin this year. Sabi ko, naku sana ako rin may ganyan. Nakakapasok naman ako sa honor list pero hindi ako nabibilhan ng mga bagong gamit ni Mama. Nakalabing pagkukwento pa ni Anne. Hayaan mo na. Baka sa susunod na taon bilhan ka na rin niya. Kaya huwag ka nang magtampo sa kanya. Sabi ko naman. Yun kasi ang madalas kong naririnig na sermon ng mga pastor sa simbahan. Nang mga magulang daw ay dapat na nirerespeto at hindi pinaparamdaman ng kahit na anong tampo. Dahil wala kami sa mundong ito kung hindi dahil sa kanila. Isang araw, Papa Dudut, dumalaw si Tita Margie sa bahay namin. Pinsan siya ni Mami at niyaya niya si Mami na umattend ng misa sa kanilang simbahan. Ibang kanyang relihiyon ayaw ni Papa pero nakumbinsin ni Tita Margie si Mami na umattend ng misa na yon. 3 araw doon si Mami sa kapilya ni na Tita Margie at hinatid pa nga namin siya doon. At nakita ko ang maliit na kapilya kung nasaan ang halos 50 na kataong nakasuot ng kulay dilaw na sutana. At may something sa ulo, yung sombrero na kulay dilaw din. Naglakad na si Mami papasok sa kapilya pero bago siya matuluyang pumasok doon, tumingin muna siya sa aming sasakyan, ngumiti at kumaway pa. 3 araw sila doon, Papa Dudut, walang uwian at wala ring cellphone kung saan ay pwede namin sana siyang matext, matawagan o makontak. Kami lang ni Daddy ang magkasama sa 3 araw at naging maayos naman ang lahat. Hanggang sa sunduin na namin si Mami sa kapilya kung saan namin siya inihatid noon. Nang dumating kami doon ay sarado pa ang kapilya at naghintay pa kami ng ilang minuto. Hanggang sa magbukas na yon at lumabas na nga ang mga taong 3 araw at gabi nang nakakulong doon. Kasama sa mga lumabas si Mami na noon ay nakasutana ng dilaw at belo. Nakangiti ang kanyang mga labi at maliwalas ang kanyang mukha. Mahigpit niyang niyakap kami ni Daddy bago siya sumakay ng kotse. Papa Dudut, malaki ang pagbabago na nangyari kay Mami
sa nakalipas na 3 araw na nawala siya sa bahay. Ibang mami ang umuwi sa bahay namin. Mula umaga, tanghali at gabi halos palagi niyang hawak ang kanyang Biblia. Mas kinakausap niya pa yon kesa sa amin ni Daddy. Ikaw muna ang magligpit ngayon, Diona. Magbabasa lang ako ng Biblia at 8:00 na ng gabi. Utos pa ni Mami. Makahulugan kaming nagkatinginan ni Daddy. Nagkibit balikat siya bago ako tinanguan. Sinundan naman namin ang tingin si Mami na naglakad papunta sa may sala at doon ay nagbasa ng kanyang Biblia. Ano po nangyari kay Mami? Bakit lagi na lang niyang hawak ang Biblia niya? Mahinang tanong ko kay Daddy. Hayaan mo na. Sa umpisa lang siguro yan. Sabi naman ni Daddy. Papa Dudut, inisip ko na baka ganun lang si Mami kasi nga bago pa lamang siya sa kanilang relihiyon. Pero yung 4-5 beses siyang magbabasa ng Bible at 4 na beses na magsisimba sa kanilang kapilya. Pakiramdam ko noon ay may hindi na tama. Patayin mo yung TV, masyadong maingay, ayaw ng Diyos ng maingay na paligid. Utos noon ni Mama. Ganon siya palagi sa bahay. Gusto niya ng tahimik na paligid. Kaya naman, ang dating maingay at masigla naming bahay ay napalitan ng palaging katahimikan. Hanggang dumating ang araw na para bang ayoko nang maalala pa. Papa Dudut, mag-isa lamang ako noon sa bahay nang dumating ang pinsang kong si Kiel. Nagdala siya ng ulam sa bahay dahil nagluto raw si Tita Margie. Dinala ko yon sa kusina at tinanong niya kung mag-isa nga lang ako sa bahay. Ang sabi ko'y oo at habang sinasalin ko sa lalagyan ng dala niyang pagkain ay naramdaman ko na lamang ang biglang pagyakap niya sa akin at paghalik sa bato ko. Kuya Kiel, tama na please, ayoko. Pag-iyak ko. Huwag ka nang magpumiglas dyan. Saglit lang to at sisiguraduhin ko na mag-enjoy ka. Manyak na wika niya. Pilit ako ng laban at nagmakaawa sa kanya pero walang nagawa ang 15 anyos kong payat na katawan sa 25 niyang malaking pangangatawan. Kaya ng araw na yon ay nakuha niya ang puri ko at nasira ang buhay ko. Pinagbantaan niya kung huwag magsumbong kung hindi ay papatayin niya ang mga magulang ko. Ilang araw lang akong nagkulong sa kwarto. Iyak ng iyak at sinosolo ang pait na nangyari sa akin. Akala ko ay hindi yon mapapansin ni na Mami pero siya ang lumapit para kausapin ako. Ano nangyari? Tanong ni Mami. Nakahiga lamang ako sa kama, nakatalukbong ng kumot at nakatalikod mula sa kanya. Hindi ko siya kinibo o sinagot. Nilapitan niya ako at niyakap. Sabihin mo na sa akin ano nangyari? Tanong niyang muli sa akin. Hinarap ko na noon si Mami, basa ng luha ang pisngi ko. Pinagsamantalahan po ako. Pinagsamantalahan po ako ni Kuya Kiel, Mami. Pag-iyak ko sa kanya. Hindi makapaniwala si Mami sa narinig niya sa bibig ko. Ang anak ng babaeng naghikayat sa kanyang pumasok sa relihiyon na kinabibilangan niya ngayon ang gumawa ng masama sa akin. Sariling dugo at pamilya pa talaga namin. Papa Dudut, kaagad na nagsampa ng kaso sina Mami at Daddy kay Kuya Kiel. Alam niyo po ang nakakainis na nangyari doon ay pumunta sina Tita Margie sa bahay para kausapin ako at ang mga magulang ko. Jonah, baka naman pwedeng iatras mo na ang kaso sa Kuya Kiel mo. Baka pwedeng pag-usapan na lang natin to. Alam ko namang mabait kang bata, mapagpatawad ang Diyos kaya sana'y patawarin mo na rin ang Kuya Kiel mo sa nagawa niya. Malumanay na wika ni Tita Margie. Hindi ako makapaniwala. Ginamit pa talaga niya ang Diyos para sa kasalanang nagawa ng anak niya. Huwag mong babanggitin ng Diyos dito dahil labas siya sa kahayupan na ginawa ng anak mo, Margie. Ang lakas pa talaga ng loob mo na pumunta dito at sabihin yan.
Talaga ba, Margie? Ikaw na halos araw-araw na nasa kapilya at nagdadasal doon? Tapos ganyan ka kung magsalita? Eto ang tandaan mo, hindi namin iaatras ang kaso. Magbabayad ang hayop na anak mo. Naiiyak na galit na sigaw ni Mami. Papadudot natuloy ang pagsasampa namin ng kaso laban kay Kuya Kiel at pagkalipas ng ilang taon ng pag-usig ng kaso. Guilty ang naging hatol sa pinsan ko. Naging daan din yon para kahit papaano ay bumalik ang dating sigla ni Mami. Bumalik ang dating sigla sa aming bahay kaya naman kahit papaano ay nagsimula kong matutunan ang mag-move on at tanggapin ang masakit na pangyayaring yon sa buhay ko. Dahil ng mga oras na yon ay muli kong naramdaman ang pagmamahal sa akin ng mga magulang ko. Dito na po nagtatapos ang aking sulat. Lubos na gumagalang, Diona. Maraming salamat Diona sa pagsulat mo sa aming channel. Salamat sa pagbibigay ng tiwala at pagbabahagi ng iyong kwento. Malungkot man ang sinapit mo noon. Ang mahalaga ngayon ay nabigyan ng katarungan ang ginawang hindi maganda sa iyo ng pinsan mo. Kaya sana ay patuloy ka lamang na magdasal at piliin ang mga taong pagkakatiwalaan mo. Hindi lamang po sa ating sender kundi maging po sa mga nakikinig ngayon. Be careful po sa mga taong papapasukin ninyo sa inyong buhay. Anong masasabi ninyo at advice ninyo na may bibigay sa ating sender? Comment down below. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po.